Ang pagkabata ni Christian Vikernes ay puno ng pagsubok sa pakikisama, na nagdulot ng kanyang antisocial na pag-ugali at matinding galit sa otoridad. Ang kanyang kaanasan sa Iraq ay nag-ambag sa pagbuo ng mga ekstremistang pananaw. Matapos ang kanyang mga karanasan sa REG, nagpasya si Varg na ilaan ang kanyang sarili sa musika, na nagpatayo ng proyekto na Burzum, na may temang satanismo. Ang Burzum ay nagbigay ng bagong anyo sa black metal noong panahong iyon. Ang kanyang anyo ng satanismo ay umusbong bilang isang ideolohiyang pampulitika, na naglalayong labanan ang modernong lipunan at mga tradisyonal na halaga sa Norway. Ang pananaw na ito ay nagbukas ng mga diskusyon tungkol sa mga moral at ethical na issue. Sa pamamagitan ng ideolohiyang ito, nabigyan ni Varg ng layunin ang mga musikero, na nag-udyok sa kanila na magkaisa laban sa lipunan. Ang kanilang sining ay naging bahagi ng mas malawak na kilusan. Ang kanyang masugid na pagkilos at paniniwala ay naging inspirasyon sa iba, na nagresulta sa paglaganap ng karahasan na konektado sa black metal sa iba't ibang bansa. Maraming tao ang naghangad na sundan ang kanyang mga yapak. Noong 1973, ang pagkakaaresto kay Varg at ang pinakamabigat na parusa na itinakda sa kanya ay nagbigay liwanag sa epekto ng kanyang media persona sa kanyang mga legal na suliranin. Ipinakita nito na malaki ang impluensya ng kanyang reputasyon sa kanyang hatol. Sa kanyang mga unang taon sa bilangguan, patuloy na pinatatag ng media ang kanyang katayuan bilang simbolo, na nagbigay diin sa kanyang misteryosong alias. Ang pag-akyat ng kanyang reputasyon bilang isang count ay nagpalakas sa kanyang impluensya. Nang lumitaw ang mga testigo laban kay Varg, siya ay nagtangkang umalis mula sa black metal scene, na nakita niyang nagdudulot ng masamang epekto sa kanyang reputasyon. Nagpatibay siya ng isang bagong pananampalataya, ang Norse paganism, bilang pagtakas mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang pagpapalit ng pangalan at pag-rebrand ng kanyang musika ay nagbigay daan upang baliktarin ang mga negatibong pananaw ng media. Sa pamamagitan ng pag-recontextualize ng kanyang pangalan, sinikap niyang ipakita ang kanyang mga gawa bilang simbolo ng paggalang sa Norse mythology. Ang konsepto ng Oskori sa Norse paganism ay kumakatawan sa legion ng mga patay na kaluluwa, na pinangunahan ni Odin, at ito ang naging inspirasyon ni Varg sa black metal. Sa kanyang pananaw, ang black metal scene ay kanyang Oskori. Bagamat nahaharap sa mga legal na hadlang, itinatag ni Varg ang Norwegian Heathen Front upang ipalaganap ang kanyang propaganda at ideolohiya. Ang grupong ito ay itinayo sa ilalim ng kanyang impluensya mula sa loob ng bilangguan. Sa kanyang pagsusulat para sa Allgermanist Hednist Front, ang ideolohiya ni Varg ay nag-evolve mula sa anti-globalism patungo sa mga rasistang pananaw at pagsamba sa Nazi Germany. Ito ang naging pangunahing estratehiya niya upang mapanatili ang kanyang impluensya. Ang mga pagkilos ni Varg, tulad ng pagsira ng simbahan, ay nag-uga sa kanyang paniniwala laban sa mga Scandinavian, na nagpapakita ng kanyang ekstremistang pananaw sa lipunan. Ang pagkakaibigan ni Varg kay Tom Eternes ay nagbigay daan sa kanilang balak na simulan ang digmaan laban sa gobyerno. Ang kanilang plano ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga prominenteng tao sa Norway. Sa kabila ng kanyang mga krimen, ang kanyang talento sa musika ay patuloy na umuusbong. Ang kanyang impluensya sa black metal ay hindi may kakaila at umaabot sa kasalukuyang henerasyon. Ang mga album ni Varg, tulad ng Dawi Balders at Hliskijolf, ay naging pundasyon ng genre na tinatawag na Dungjon Synta, na nagbago sa tunog ng black metal. Ang mga album na ito ay kwentong hango sa mitolohiyang Norse. Matapos ang kanyang pagkakakulong, nahirapan si Varg na makahanap ng mga oportunidad sa musika at negosyo dulot ng kanyang masamang reputasyon. Ang kanyang pangalan ay naging sagabal sa kanyang mga plano sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay si Varg na makapagpamilya at lumipat sa France upang makaiwas sa diskriminasyon at mga utang. Ang kanyang pangalan ay legal na pinalitan, ngunit patuloy pa rin niyang ginagamit ang Varg Vikernes sa media. Ang pag-atake ni Anders Breivik noong 2011 ay nagresulta sa pagkamatay ng 77 tao at nagdala ng atensyon kay Varg bilang isang ideolohikal na impluensya. Ang kanyang koneksyon sa pag-atake ay nagbigay diin sa panganib ng kanyang mensahe. Matapos ang kanyang mga pag-aresto, hiniling ng mga korte na i-deport si Varg pabalik sa Norway, ngunit hindi ito natuloy. Ang mga legal na hamon na kanyang hinarap ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay at pamilya. Si Varg ay nagbago ng estilo ng buhay sa pamamagitan ng pagiging survivalist at pag-alaga ng sarili niyang bukirin kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga ideya sa pagguho ng lipunan ay nagtulak sa kanya na mag-ipon para sa hinaharap.